In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doon na nalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niya mga apostol. Si Simon na pinangalanan niya Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo. Si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanyang mga pagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahirapan ng masamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipos siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihan. Mapapagpagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko sa mabuting balita at sa unang pagbasa. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, makikita natin ang kahalagahan ng panalangin sa buhay ni Jesus. Bago niya piliin ang 12 apostol, umakyat siya sa burol at magdamag na nanalangin. Ipinapakita nito na ang bawat mahalagang desisyon sa buhay ni Jesus ay bunga ng masinsinang pag-uusap sa Diyos Ama. Sa parihong paraan, inaanyayahan tayo na gawin sentro ng ating buhay ang panalangin, lalo na sa mga panahon ng pagdesisyon at pagsubok. Ang pagpili sa 12 apostol ay tanda ng pagkakaroon ng bagong sambayanan ng Diyos. Sila ang mga magiging katuwang ni Jesus sa kanyang misyon. Bagaman sila may iba't ibang personalidad, pinili sila ni Jesus hindi dahil sa kanilang kakayahan, kundi sa kanilang pagiging bukas sa biyaya ng Diyos. Sa ganitong paraan, tayo rin ay tinatawag na maging handa at bukas sa tawag ng Diyos, anuman ang ating kalagayan o estado sa buhay. Sa unang pagbasa mula sa Korinto, binibigyan diin ni San Pablo ang kalagahan ng pagkakasundo sa loob ng simbahan. Pinapaalalahanan niya ang mga Kristiyano na huwag magdala ng kanilang mga alitan sa mga sekular na korte. Bagkus, ayusin ito sa kanilang pamayanan bilang isang sambahayan ng Diyos. Ang ating simbahan ay hindi lamang isang lugar ng pananampalataya, kundi isang komunidad na binubuklod ng pag-ibig at pagkakaisa. Ang hamon ng mga pagbasa ngayon ay maging mga instrumento tayo ng kapayapaan at pagkakasundo at palaging isaalang-alang ang kalooban ng Diyos sa ating mga desisyon. Sa kabila ng ating mga kahinaan at pagkakaiba-iba, tinatawag tayo ng Diyos upang maging bahagi ng kanyang misyon, ang magdala ng kanyang pag-ibig at kagalingan sa mundo. Naway, lagi tayong magdasal katulad ni Jesus upang sa ating bawat kilos at pasya
ay magpatuloy tayong makiisa sa plano ng Diyos para sa ating buhay at sa buong komunidad. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan, o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagninilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!